Mother Tongue, Quarter 3, Week 3. Teacher Jazz Patio. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Tandaan, una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Naihanda nyo na ba ang inyong lapis at papel, mga bata? Magaling! Pangalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 16. Narito ang inyong Mother Tongue module. Ito naman ang pahina 16. Nabuksan nyo na ba ang inyong aklat, mga bata? Mahusay! Pangatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Pag-aaralan natin ngayon ang Mother Tongue, Quarter 3, Week 3. Ito ay tungkol sa wastong pagsulat ng mga salita, parirala at pangungusap. Ngunit bago yan, halika, umawit muna tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pang matuto, maganda na nga kayo. Halina at mag-aral na tayo, ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig ang mga tenga nyo dito, dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto, maganda na nga kayo. Halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa paggamit ng pang-uri o salitang naglalarawan. Ginagamit ang mga ito sa tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang tungkol sa pagsulat. Ipakikilala sa iyo ang iba't ibang bantas. Ipaliliwanag din ang gamit ng maliit at malalaking letra. Mga bantas. Simbolo. Halimbawa, tuldok. Narito ang simbolo ng tuldok. Halimbawa, ako ay mabait, tuldok. Kuwit. Narito ang simbolo ng kuwit. Halimbawa, paborito kong pagkain ang prutas, kuwit, isda, kuwit, at gulay. Tandang padamdam. Narito ang simbolo ng tandang padamdam. Halimbawa, aray! Tandang padamdam. Napaso ako. Tandang pananong. Narito ang simbolo ng tandang pananong. Saan ka pupunta? Tandang pananong. Gamit ng maliliit at malalaking letra. Mga letra. Maliit na M, A, T, B, at S. Halimbawa, babae, araw. Malaking M, A, T, B, at S. Halimbawa, bell, Sabado.
Pagkatapos ng araling ito, inaasahang nakasusulat ka ng mga salita na may tamang bantas at gamit ang maliliit at malalaking letra. Alam mo ba kung ano-ano ang mga bantas? Alam mo ba kung kailan ginagamit ang mga ito? Pag-aralan ang ilan sa mga halimbawa sa ibaba. Unang bilang, tuldok. Narito ang simbolo ng tuldok. Ginagamit ito sa pangungusap na nagsasalaysay, naguutos, o nakikiusap. Inilalagay ang tuldok sa hulihan. Halimbawa, ako ay mabait, tuldok. Pakiabot po ang aking lapis, tuldok. Pangalawang bilang, kuwit. Narito ang simbolo ng kuwit. Ginagamit sa paghahati ng pangungusap tulad ng pag-iisa-isa ng nasa listahan. Halimbawa, paborito kong pagkain ang prutas, kuwit, isda, kuwit, at gulay. Ang mga kapatid ko ay sina Elaine, kuwit, Lovie, kuwit, at Faye. Pangatlong bilang, tandang padamdam. Narito ang simbolo ng tandang padamdam. Ginagamit sa pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, aray! Tandang padamdam. Napaso ako. Ang saya-saya ko. Tandang padamdam. Pang-apat na bilang, tandang pananong. Narito ang simbolo ng tandang pananong. Ginagamit sa pangungusap na nagtatanong o humihingi ng sagot. Halimbawa, saan ka pupunta? Tandang pananong. Kumain ka na ba? Tandang pananong. Sa pagsusulat naman, madalas ginagamit ang maliliit na letra, maliban na lamang kung unang bilang, unang letra ng bawat pangungusap. Halimbawa, ako ay maglalakad. Mapapansin na ang unang letra ng pangungusap ay nagsisimula sa malaking letra. Kasama ko ang aking kaibigan. Mapapansin na ang unang letra sa pangungusap ay may malaking letra. Pangalawang bilang, mga pangalang pantangi o tiyak na ngalan ng tao, bagay, lugar, at pangyayari. Halimbawa, ang pangalan ng aking kaibigan ay Jennifer. Nakapasyal na rin siya sa Tagaytay at nakita na ang Bulkang Taal. Mahilig kami pareho sa prutas na mangga. Mapapansin na ang tiyak na ngalan ng tao na Jennifer ay may malaking titik. Gayon din ang tiyak na ngalan ng bagay na mangga ay may malaking letra. Gayon din, ang tiyak na ngalan ng lugar na Tagaytay at Bulkang Taal ay may malalaking letra. Pangatlong bilang, mga ngalan ng araw, buwan, at okasyon. Halimbawa, Biyernes, Sabado, at Linggo ang paborito kong mga araw. Pinakagusto kong buwan ang Disyembre dahil sa Pasko. Mapapansin na ang ngalan ng araw na Biyernes, Sabado at Linggo ay nagsisimula sa malaking titik o letra. Gayon din, ang pangalan ng buwan na Disyembre ay nagsisimula sa malaking letra. Maging
Ang ngalan ng okasyon na Pasko ay nagsisimula rin sa malaking letra. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check kung wasto ang pagkakagamit ng malaking letra. Lagyan naman ng X kung mali ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Lagyan ng check kung wasto ang pagkakagamit ng malaking letra. Lagyan naman ng X kung mali ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, Lunes. Check o X. Uulitin ko mga bata. Lunes. Check o X. Pangalawang bilang, Rizal. Rizal. Check o X. Uulitin ko mga bata. Rizal. Check o X. Pangatlong bilang, Araw ng Kalayaan. Check o X. Uulitin ko mga bata. Araw ng Kalayaan. Check o X. Pang-apat na bilang, Bayabas. Check o X. Uulitin ko mga bata. Bayabas. Check o X. Panlimang bilang, Marso. Check o X. Uulitin ko mga bata. Marso. Check o X. Gawain sa pagkatuto bilang isa, susi sa pagwawasto. Check o X. Unang bilang, Lunes. Ang tamang sagot ay check. Pangalawang bilang, Rizal. Ang tamang sagot ay check. Pangatlong bilang, Araw ng Kalayaan. Ang tamang sagot ay X. Pang-apat na bilang, Bayabas. Ang tamang sagot ay check. Panlimang bilang, Marso. Ang tamang sagot ay X. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Piliin ang salitang wasto ang pagkakasulat upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Piliin ang salitang wasto ang pagkakasulat upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, Ako ay mananatili sa loob ng bahay. Uulitin ko mga bata. Ako ay mananatili sa loob ng bahay. Pangalawang bilang, si David ay masayang kumakain. Uulitin ko mga bata. Si David ay masayang kumakain. Pangatlong bilang, kami ay nagpunta sa Luneta Park. Luneta Park. Uulitin ko mga bata. Kami ay nagpunta sa Luneta Park. Luneta Park. Pang-apat na bilang, sa Sabado, kami ay mamamasyal. Uulitin ko mga bata. Sa Sabado, kami ay mamamasyal. Panlimang bilang, ang paborito kong gulay ay kalabasa. Kalabasa. Uulitin ko mga bata. Ang paborito kong gulay ay kalabasa. Kalabasa. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, susi sa pagwawasto. Unang bilang, Ako. Pangalawang bilang, David. Pangatlong bilang, Luneta Park. Pang-apat na bilang, Sabado. Panlimang bilang, kalabasa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo.
Lagyan ng check kung wasto ang bantas na ginamit. Lagyan naman ng X kung mali ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Lagyan ng check kung wasto ang bantas na ginamit. Lagyan naman ng X kung mali ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Magkakasunod ang buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Check o X. Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Magkakasunod ang buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Check o X. Pangalawang bilang. Tumutulong ako sa gawaing bahay. Check o X. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. Tumutulong ako sa gawaing bahay. Check o X. Pangatlong bilang. Yehey! Tandang padamdam. May bago akong sapatos. Check o X. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Yehey! Tandang padamdam. May bago akong sapatos. Check o X. Pang-apat na bilang. Saan ka pupunta? Tuldok. Check o X. Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang. Saan ka pupunta? Tuldok. Check o X. Gawain sa pagkatuto bilang 3, susi sa pagwawasto. Unang bilang, check. Pangalawang bilang, check. Pangatlong bilang, check. Pang-apat na bilang, X. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang bantas na angkop sa bawat pangungusap. Isulat ang simbolo sa iyong kwaderno. Uulitin ko mga bata. Piliin ang bantas na angkop sa bawat pangungusap. Isulat ang simbolo sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ano ang pangalan mo? Patlang. Tuldok, kuwit, tandang padamdam, tandang pananong. Uulitin ko mga bata. Unang bilang. Ano ang pangalan mo? Patlang. Tuldok, kuwit, tandang padamdam, tandang pananong. Pangalawang bilang. Binabasa ko ang aking module. Patlang. Tuldok, kuwit, tandang padamdam, tandang pananong. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang. Binabasa ko ang aking module. Patlang. Tuldok, kuwit, tandang padamdam, tandang pananong. Pangatlong bilang. Mabait si Ernesto. Patlang. Tuldok, kuwit, tandang padamdam, tandang pananong. Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang. Mabait si Ernesto. Patlang. Tuldok, kuwit, tandang padamdam, tandang pananong. Pang-apat na bilang. Kaibigan ko sina Mark, Patlang, Nadine, Kuwit at Gisela. Tuldok, kuwit, tandang padamdam, tandang pananong. Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang. Kaibigan ko sina Mark, Patlang, Nadine, Kuwit at Gisela. Tuldok, kuwit, tandang padamdam, tandang pananong. Panlimang bilang. Naku, Patlang, nadapa ang bata. Tuldok, kuwit, tandang padamdam,
tandang pananong. Uulitin ko mga bata. Panlimang bilang. Naku, patlang. Nadapa ang bata. Tuldok, kuwit, tandang padamdam, tandang pananong. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Susi sa pagwawasto. Unang bilang, tandang pananong. Pangalawang bilang, tuldok. Pangatlong bilang, tuldok. Pang-4 na bilang, kuwit. Panlimang bilang, tandang padamdam. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat muli sa patlang ang mga pangungusap. Iwasto ang nakasalungguhit na salita at binilugang bantas. May sagot na ang unang bilang upang maging gabay mo. Gamitin ang kwaderno sa pagsagot. Uulitin ko mga bata. Isulat muli sa patlang ang mga pangungusap. Iwasto ang nakasalungguhit na salita at binilugang bantas. May sagot na ang unang bilang upang maging gabay mo. Gamitin ang kwaderno sa pagsagot. Unang bilang, kay lakas ng hagupit ng bagyong Ulysses. Tandang pananong. Ang salitang may salangguhit ay kay lakas. Ang may bilog naman ay tandang pananong. Ang tamang sagot ay kay lakas ng hagupit ng bagyong Ulysses. Mapapansin na ang salitang kay lakas ay may malaking titik K at ang tamang bantas ay tuldok. Pangalawang bilang, si RJ ba ang maghuhugas ng pinggan? Tuldok. Ang salitang may salungguhit ay RJ. Ang bantas na may bilog ay tuldok. Isulat ito ng wasto. Pangatlong bilang, kami ay namasyal sa Laguna, Kuwait. Ang salitang may salungguhit ay Laguna. Ang bantas na may bilog ay Kuwait. Isulat ito ng wasto. Pang-4 na bilang, aray, tuldok. Nasugat ako, tuldok. Ang salitang may salungguhit ay ako. Ang bantas na may bilog ay tuldok. Isulat ito ng wasto. Panlimang bilang, nagpunta kami sa Cavite noong bagong taon. Tandang padamdam. Ang salitang may salungguhit ay bagong taon. Ang bantas na may bilog ay tandang padamdam. Isulat ito ng wasto. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Susi sa pagwawasto. Unang bilang, bonus. Pangalawang bilang, RJ. Malaki ang titik A. At ang bantas ay tandang pananong. Pangatlong bilang, Laguna. Malaki ang letrang L sa unahan. At ang tamang bantas ay tuldok. Pang-4 na bilang, ang tamang bantas ay tandang padamdam. At ang salita ay ako na may maliit na letrang A. Panlimang bilang, bagong taon, malaki ang letrang B at letrang T. At ang tamang bantas ay tuldok. Natutuhan mo sa araling ito ang wastong pagsusulat ng salita, parirala at pangungusap gamit ang mga B, patlang, N, patlang, S, at ang malalaki
at maliliit na letra. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga video, mga bata. Muli, ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama niyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga bata. Paalam!